ganun kamahal yung upa mo sa kwarto dito sa bahay. Alam ko naman yun. Actually, nagpapasalamat nga ako kasi hindi ko akalain na makakapag-settle ako kaagad sa Manila. Pero, ay, alam mo ba yung feeling na, Yung feeling na, yung feeling na wala kang katuwang sa buhay? Yung feeling na maayos na yung buhay mo. Pero by the end of the day, nalulungkot ka naman. Kasi nare-realize ko na mag-isa ka lang sa buhay. ay nako ba, pinagdaanan ko na yan ng teenager pa lang ako. At tapos na tapos na ako sa chapter na yan ng buhay ko. Kontento na ako sa buhay ko mo. Basta napapatakbo ko lang na maayos ang bahay at naaasikaso ko kayong mga borders, okay na sa akin yun. Isisera ka? Talaga bang hindi ka natatakot sa tumandang dalaga? Hindi. Alam mo kung ano yung dapat yung katakutan? Yung may jowa ka nga, pero hindi ka naman pinakikisamahan na maayos. Ay, wow! Siguro naranasan mo na yun, no? Oo, kaya sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na yung kakadrama dyan sa wala kang jowa. Kasi blessing in disguise yan. Ay, bahala ka dyan. Basta ako, gusto ko ng boyfriend. Yung tipong may nayayakap at nahalikan ako pagkatapos ng trabaho. Yung tipong may nasasabihan ako sa lahat ng achievements ko at yung tipong tatanggapin ako ng buong buo. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Oh, bakit na naman? Pakakabasa mo yun ng pocketbook eh. Akala mo ba hindi ko napapansin na ginawa mo ng libangan yung pagbabasa ng pocketbook tuwing day off mo? Tigilan mo na yan, friend. Kaya ka nagkakaganyan eh. Walang basagan ng trip, ba? Kaloka ka? Ay, may ako. May plano ka bang dumalaw sa inyo sa Dumaguete? Isama mo naman ako. Hindi pa kasi ako nakakapunta doon. Ay, game ako dyan. Bet ko yan. Pero mamaya na natin pagplanuhan yan. Kasi okay pa naman ako dito sa Manila sa ngayon. Kung sa bagay, alam mo, ang swerte-swerte mo nga eh. Kasi ang bilis mo naka-adjust dito. Samantala, yung isa sa mga borders sa akin dyan, nahihirapan pang makahanap ng trabaho. Uy, totoo? So paano siya nakakapagbayad ng upa sa'yo? Isikis mo na sa akin yan habang tayo palang dalawa ang nandito sa sala. Dali! Well, ang sabi niya sa akin, pinapadalhan daw siya ng pera ng jowa niya na nasa Cebu nagtatrabaho ngayon. Tapos, sinabi rin sa akin ng border ngayon na kung hindi pa raw siya makakahanap ng trabaho dito sa Manila, susunod na lang daw siya Cebu dun sa jowa niya. Ang tsaka ng chika mo, ha? Mas nararamdaman ko lang tuloy na mag-isa lang ako sa buhay. Naiingit ka dun? Nahihirapan na nga maghanap ng trabaho yung tao? At least, may katuwang siya sa buhay. Ewan ko sa'yo, konti na lang talaga at maloloka na ako sa'yo. Hindi ka pa malukaloka sa lagay na yan? Sira! Anyway, kumain na lang tayo. Halika, nagluto ko ng pansit. Ayoko nga. Baka mamaya idagdag mo pa yun sa babayaran ko sa'yo sa susunod na buwan. Ako, tigilan mo na nga yung takasyan mo. Halika na dito, kumain na tayo. It's on the house. Ha? Anong is on the house? Libre! Ay, di ako dyan. Sige, kukuha lang ako ng plato. Ganyan kami mag-asara ni Mimi Papadudol. Super close talaga kami. Tawang-tawa kami sa isa't isa, talagang proven and tested na ang tibay ng samahan natin. May isang pagkakataon pa nga na na-delay yung sahod ko pero agad akong pinahiram ni Mimi ng pera. At kapag may dumarating na parcel siya, papadudol at wala siya sa bahay, ako na ang nagbabayad. Tapos ay binabayaran niya ako kagad pagbalik niya. Talaga pong solid ang tiwala namin sa isa't isa. Pero aaminin ko, kahit okay naman ang kalagayan ko sa bahay ni Mimi, ay may mga pagkakataon na nararamdaman ko pa rin ang kalungkutan. Lalo na at wala akong jowa. Naiingit ako tuwing nakikita ko sa Facebook yung mga kaibigan ko na mukhang sobrang saya sa mga love life nila. Parang gusto ko na rin kasing makatagpuan sa pera. Hindi kami magkakaroon ng problema sa pera kung sakaling magkaroon ako ng jowa. Isa pa po, feeling ko talaga I have so much love to give. Pero wala akong mapagbigyan ng love na yon. Ang totoo ay medyo naging insecure nga po ako sa itsura ko. Kasi baka yun ang dahilan kung bakit hindi pa ako nagkakajowa. Sa
totoo lang, akala ko talaga na mamamatay na akong matandang dalaga, Papa Dudut. Pero hindi ko akala na magbabago pa pala ang lahat. Isang araw, napag-desisyonan ko na mag-register sa isang dating app. Ang totoo niyan, ayaw ko sanang mag-register sa app na yon. Kasi alam ko na karamihan ng mga gamit ng dating app ay naghahanap lamang ng panandaliang kaligayahan. Pero ng mga panahon yun ay wala na talaga akong ibang choice kasi hindi pa na-discover ang beauty ko. Pinatulang ko na talaga yung pag-register sa dating app na yon. At tuwing day of joy, wala na akong ibang ginawa kundi ang magbabad sa app na yon. At makalipas nga ang ilang minuto, doon ko na nakilala si Emma. Si Emma po ay tubong bakon at doon pa rin siya nakatira. Ang saya ko po tuwing nag-uusap kami at sobrang gaan ang pakiramdam ko tuwing nag-chat at nagtatawagan kami. Noong mga panahon yun ay ramdam ko talaga ang pagiging sincero ni Emma at kung gaano siya kabait. Wapo din po si Emma, Papa Dudut, mala-artistahin ang mukha niya. Pero ang talagang nagpahulog sa loob ko ay yung kabaitan niya. At noong mga panahon yun ay unti-unti nang napapansin ni Mimi na nawawala na yung lungkot at depression ko. Bak, may dala akong pizza. Lumabas ka na dyan, kain tayo. Sandali lang ba? Oo. Sige na, natawagan na lang kita mamaya, okay? I love you too. O sige na, bye. Mwah. Hoy, sino yung kausap mo? At bakit namumulay ang mga pisngi mo? Ayoko nga mag-share sa'yo. Baka asarin mo lang ako eh. Sige siya, pag hindi mo kunenta sa akin yan, tataksan ko yung renta mo. Hoy, magamit mo naman sa pera. Walang ganyanan ba? Magkwento ka na kasi. Huwag mo na, share mo na dali. Ay, sige na nga. May nakilala ako sa dating app. Totoo ba? Anong pangalan? Eman. Hindi na mo nga yan. Parang ano bang bulate na binubura ng asin eh. O sige na, magkwento ka pa. So ayun na nga. Nakilala ko siya sa dating app. Hanggang sa nahulog na yung loob namin sa isa't isa. Saan ba siya nakatira? Taga-Mandaluyong ba yan? Hindi. Nagbabakolog siya. Perfect, di ba? 5 hours lang yung layo sa amin sa Dumaguete. Feeling ko talaga, meant to be kami. Alam mo ba, sa totoo lang, natutuwa ako sa'yo. Kasi bihira lang kita makita na ganito kasaya. Pero sana naman, ingatan mo yung puso mo. Kung makapagsalita ka naman, Seryoso ko. Kilala kita. At alam kong sobrang rupok mo pagdating sa pag-ibig. ang totoo niyan, kami na ni Eman. Ano? Kayo na? Pero huwag kang mag-alala, kasi mabait si Eman. At nararamdaman ko talaga na legit at hindi fake news yung pagmamahal niya para sa akin. Kaloka ka naman. Bakla pa ng taon. Kilalanin mo muna yung tao bago ka makapagrelasyon sa kanya. Alam ko na ang lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kanya. At sinisigurado ko sa'yo na buo na ang desisyon ko na mahalin si Eman. Sige na nga. May tiwala naman ako sa'yo eh. Pero paano yan? Nasa Manila ka, nasa Bacolod siya. So, ano ang magiging setup niyo? Long distance relationship, ganon. Parang gano'n na nga. Is na muna sa chat at video call tayo. Ang totoo nga niyan, gusto ko na nga siyang makita. Pero ang layo kasi ng Bacolod eh. Hoy, alam mo, maganda yung naisip mo. Sige, turos tayo ng Bacolod at makipagkita ka sa kanya. Tapos, bumrest na rin tayo sa Dumaguete para makapagbakasyon na ako. Haloka ka talagang bruwa ka. O sige, ipagpalagay na natin na makakapagbakasyon ka. Eh kung gano'n, sino ang may iwan dito sa bahay? Paano yung mga borders mo, ha? Ano ka ba? Digital na ang mundo. Makikiusap ako sa mga board